Ito ay isang tunay na kwento na nangyari dito mismo sa Pilipinas, sa lugar na palaging dinadaanan ng mga tao pero walang nakakaalam ng lihim na itinatago nito. Kada hapon, dumadaan ako sa isang iskinita papunta sa trabaho. Madilim ang lugar na ito at parang may kakaibang enerhiya na nakapalibot dito. Sa umaga, puno ng tao pero pagsapit ng gabi, nagiging tahimik at madilim ang iskinita. Ramdam mo ang malamig na hangin na parang may nagbabantay sa iyo. May kaibigan ako, si Leo, na palaging kasama kong dumadaan dito. Si Leo ay masayahin at palaging may baong kwento. Hindi ko inasahan na ang iskinita na ito ay magiging saksi sa isang trahedya. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, nagpasya kaming dumaan muli sa iskinita. Pero kakaiba ang gabing iyon. Tahimik ang paligid. Parang may nagmamasid sa amin. Nararamdaman ko ang kaba sa bawat hakbang namin. Napansin ko rin na parang mas madilim ang iskinita kaysa dati. Nang biglang may nakita kaming anino sa dulo ng iskinita. Hindi namin maaninag kung sino o ano iyon. Nagsimula kaming maglakad ng mas mabilis. Pero parang lalong bumibigat ang hangin. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Biglang lumapit ang anino. Isang lalaki, matangkad at may dala siyang patalim. Nagkatinginan kami ni Leo at alam namin na nasa panganib kami. Nagsimula kaming tumakbo pero biglang nagdilim ang paligid. Habang tumatakbo, narinig ko ang sigaw ni Leo. Paglingon ko, nakita kong nakikipagbuno siya sa isang lalaki. Naisip kong tulungan siya, pero huli na ang lahat. Nakita kong sinaksak ng lalaki si Leo. Hindi ko alam ang gagawin. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Natakot ako at tumakbo palayo. Tumawag ako ng pulis at nung dumating sila, nakita nilang wala ng buhay si Leo. Ayon sa investigasyon, ang lalaki pala ay isang drug addict na nagwala. Parang bangungot ang gabing iyon. Lumabas sa investigasyon na ang lalaki ay isang dating kapitbahay ni Leo na nanulong sa droga. Dahil sa galit at kalituhan, nagawa niya ang hindi inaasahan. Nalaman din namin na maraming beses na pala siyang nasangkot sa mga krimen sa lugar na iyon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang nangyari. Ang iskinita na dati naming dinaraanan, naging saksi sa isang malagim na trahedya. Sana maging aral ito sa lahat na ang mga lugar na akala natin ay ligtas, maaaring maging lugar ng trahedya. Hindi ko na muling tatahakin ang iskinita na iyon. Habang naglilinis ako ng mga gamit ni Leo, may natagpuan akong lumang litrato. Sa litrato, magkasama si Leo at ang lalaking pumatay sa kanya. Doon ko nalaman na hindi lang sila basta magkakilala, kundi magkaibigan sila noon. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Paano nagkaganito? Sa mga lumang gamit ni Leo, may natagpuan akong isang journal. Doon ko natuklasan ang mga lihim ni Leo. Nagulat ako sa mga nabasa ko. Nasa journal ang mga karanasan nila ng kaibigan niya noong nalulong sila sa droga. At sa huling pahina, isang huling entry ni Leo na nagsasabing may nakakatakot siyang sekreto. Hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin nun. Habang patuloy akong naglilinis, may natagpuan akong tinatagong baol. Binuksan ko ito
At laking gulat ko na makita ang mga droga at isang patalim na katulad ng ginamit sa pagpatay kay Leo. Doon ko napagtanto na baka si Leo rin ay nalulung sa droga at may mga lihim na hindi ko alam. Baka may kinalaman din siya sa mga krimen ng kanyang kaibigan. Hanggang ngayon, maraming katanungan ang gumugulo sa isip ko. Ang iskinita, ang mga sekreto ni Leo, at ang trahedya na nangyari. Hindi ko alam ang buong katotohanan, pero sana maging aral ito sa lahat. Ang mga tao, kahit gaano kalapit, may mga lihim na hindi natin alam.